Napansin nyo ba? Ang daming condo projects sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Pero bakit parang ang bagal ng bentahan? Bakit maraming bakanting units? Presyong matataas? Pero konti ang bumibili. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang totoong dahilan kung bakit hindi umuusad ang condo market sa Pilipinas at kung ano ang ibig sabihin nito para sa buyers, investors at developers. Ito ang Frame. Noong tiningnan ang condo market sa Pilipinas, napansin natin na mataas pa rin ang presyo ng units sa Metro Manila at hindi ito tugma sa kaya ng karamihan ng buyers. Sa Metro Manila mismo, ang average price ng condo ay nasa 150,000 hanggang 217,000 per square meter. Pero sa mga prime areas tulad ng Makati, BGC at Taguig, umaabot pa sa 275,000 pesos hanggang 364,000 pesos per square meter ang price ng residential units at ayon ito sa philstar.com. At habang mataas ang presyo, mabagal naman ang benta. Halimbawa, may 37,800 unsold condo units sa Metro Manila waiting to be bought at inaasahan na maaabot ng unsold inventory ang katumbas ng higit sa 8 taon para maibenta base sa kasalukuyan ng market absorption. Pero kung titingnan natin ang mga probinsya, mas mura ang real estate. Sa ibang urban centers tulad ng Cebu City, ang price per square meter ay nasa humigit kumulang 160,000 pesos at sa Davao City ay nasa 120,000 per square meter lang, halos kalahati o mas mababa kumpara sa highest areas sa Metro Manila. At kaya hindi umuusad ang condo market dito? Malaki ang income gap. Ang average Filipino household income ay karaniwang nasa mas mababa kaysa sa kailangan para makapag-mortgage ng high-price condo unit sa Metro Manila. Kaya maraming buyers ang tumitingin na sa mga bahay o properties sa labas ng NCR. Dagdag pa rito, mataas ang vacancy rate sa maraming lugar sa Metro Manila. Isang tala ang nagsasabi na nasa humigit kumulang 24 to 26% vacancy rate ang residential condos overall. At sa ilang submarkets tulad ng Bay Area, posibleng umabot ng mahigit 50% ang bakanting units. Kaya nga kahit maraming projects ang ginagawa at tinatawag na growth, mabagal ang take-up ng units at mas maraming Pilipino ang pumipili ng mas abot kayang property sa labas ng Metro Manila kaysa magbayad ng sobrang mahal para sa condos dito. At doon natin nakikita ang tunay na pinanggagalingan kung bakit hindi umuusad ang condo market sa Pilipinas. Sa unang tingin, parang maayos ang sistema ng condo market sa Pilipinas. Maraming bagong proyekto ang tinatayo, tuloy-tuloy ang pre-selling at sinasabi ng developers na mataas pa rin ang demand. At ipinapakita sa ads na magandang investment ang condos para sa renta at appreciation. Pero kapag sinuri natin ang aktual na galaw ng market, ibang lumalabas. Mabagal ang unit absorption, dumarami ang unsold inventory, mataas ang vacancy rate lalo na sa Metro Manila, at karamihan ng buyers ay investors na hindi end users. Pero limitado ang tunay na demand mula sa mga Pilipinong may kakayahang bumili at tumira sa mga unit na ito. Kaya ang lumalabas na sistema ay ganito. Patuloy ang supply kahit mahina ang demand. Umiikot ang bentahan sa pre-selling at long payment terms. At umaasa ang market sa future buyers imbes na umasa sa kasalukuyang kakayahan ng consumers. Kaya mukhang gumagalaw ang sistema pero sa realidad, hindi talaga umuusad ang condo market. Ang totoo, hindi lang ito simpleng issue ng mahina ang bentahan. Ang talagang may problema ay kung paano ibinebenta at sino ang tinatarget ng sistema. At maraming developers ang agresibong nagbebenta ng kondo sa mga OFWs gamit ang pangakong dream investment, passive income at pag-uwi mo balang araw. At sinasabayan ito ng glossy marketing, madaling payment terms at emotional na storytelling. Pero kasabay nito, ginagawa rin ang artificial scarcity. Sinasabi nilang limited units, last few slots daw, price increase next month, kaya napipilitan ng buyers na magdesisyon agad kahit hindi pa malinaw kung kaya ba nila ang long-term payments, HOA fees o yung Homeowners Association, vacancy risk
at tunay na rental demand. Maraming OFWs ang bumibili na hindi pa nila aktual na nakikita o natitirahan ang unit. At kalaunan, marirealize nila na mahina ang renta, mabagal ang resale at mataas ang carrying cost. Therefore, ang problema ay hindi lang oversupply, kundi misaligned expectations. Nabebenta ang pangarap pero hindi ang realidad. May mga kondo na sold out sa papel pero bakante sa totoong buhay. May buyers na nakalak sa long-term loans pero walang stable cash flow. At isang market na mukhang malakas ang marketing pero mahina sa aktual na paggamit. Kaya dito natin makikita kung ano talaga ang problema sa condo market ng Pilipinas. Kapag tuloy-tuloy na hindi umuusad ang condo market, hindi pwedeng hindi mag-a-adjust ang sistema. At sa totoo lang, nakikita na natin ang unang galaw nito. May mga developers na nag-aalok ng 5 to 10% down payment na payable in 3 to 5 years. May zero interest during construction at may promos na no spot down para lang maituloy ang bentahan. Sa papel, mukhang mas madaling bumili. Pero kapag tiningnan ng mas malalim, hindi nito sinusolusyonan ang core problem. Halimbawa, kahit bumaba ang initial cash out, pag turnover ng unit, biglang haharap ang buyer sa mataas na bank loan, interest rates, HOA fees, at mababang renta. Kaya may mga OFWs at investors na napipilitang ipasalo ang unit o ibenta sa presyong mas mababa kaysa sa original contract price. At sa side ng developers, may mga proyekto na tahimik na dinidelay ang bagong launches o kaya naman ay mas tumututok sa provinces tulad ng Cavite, Laguna, Pampanga at Cebu outskirts kung saan mas abot kaya ang presyo at mas maraming end users. Sa Metro Manila, mas kaunti ang bagong supply kumpara noong pre-pandemic years. Pero hindi rin agad makikita ang malaking price drop sa primary market dahil ayaw ng developers na sirain ang presyo ng existing inventory. Kaya ang totoong koreksyon ay madalas nangyayari sa secondary market, kung saan makakakita ka ng resale units na mas mura, mas flexible ang sellers at minsan mas realistic ang presyo kaysa sa brand new projects. Therefore, ang posibleng response ng sistema ay slow at tahimik na adjustment, hindi dramatic crash. Mas mahabang payment terms, mas kaunting bagong projects, mas maraming pasalo at resale units, at unting-unting pag-shift ng buyers mula buy now or miss out mentality papunta sa mas maingat at data-driven na desisyon. At dito natin makikita kung sino ang talagang makakasurvive sa susunod na phase ng condo market sa Pilipinas. Kung magpapatuloy ang ganitong sistema, malinaw ang magiging epekto nito sa lahat ng players sa condo market at para sa buyers, lalo na sa OFWs at first-time investors, mas magiging mahalaga ang due diligence. Hindi na sapat ang pangako ng appreciation at passive income, kundi kailangan ng tingnan ang actual rental yield, vacancy risk at long-term affordability. Ang bibili ng hindi handa ay posibleng maipit sa loan, pasalo o forced resale. Pero para sa developers, hindi na uubra ang old playbook ng aggressive pre-selling at artificial scarcity. Kailangan nilang mag-adjust sa mas realistic pricing, mas end-user friendly unit sizes, at developments na talagang may titira, hindi lang bibili sa papel. Kung hindi, mas dadami ang delayed projects at mas hahaba ang inventory backlog. At para sa mismong market, ang epekto ay isang slow reset. Mas mabagal ang price growth, mas active ang secondary market, at mas lilipat ang demand sa provinces at house and lot developments. Ang kondo ay hindi na automatic na safe investment, kundi isa na lang sa maraming options na may malinaw na risk. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang implikasyon ay ito: nagbabago na ang laro, hindi na sapat ang hype at pangarap. Ang mananalo ay ang may tamang impormasyon, tamang timing, at tamang expectations. At para sa mga nanonood ng episode na ito, ang tanong ngayon ay hindi, bibili ba ako ng kondo? Kundi, dapat ba talaga akong bumili ng kondo? At palagi nating tatandaan, kung gusto nating maintindihan ng mundo, kailangan muna nating maintindihan ang sistema nito. Ito ang frame.